Scooter na kakaiba yung design pero practical at napaka-convenient at siksik na rin sa mga features na posibleng wala pa sa ibang scooter. At kauna-unahang pang 125cc na naka-dual channel ABS. Silipin natin ngayong araw ang looks, specs, and features at kung magkano ba kung posibleng nandito sa Pilipinas ang Honda Square X 125. Tara! Sa kanyang forma mga boss ay medyo sumalungat yung scooter na to doon sa formahan ng mga scooter ngayon na karamihan ay more on sporty looks, elegant. Ito namang Square X 125 ay medyo rugged looks sa color combination pa lang or yung color selection pa lang niya, lalo na itong color green ay more on parang pangbundok na talaga. At kakulay nga nito yung mga motor ng Army green I think yung kulay nito. But very practical naman dun sa mga parts niya na akala mo parang wala lang pero very useful pala. Kagaya ng upuan niya sa likod na bukod sa pwede ka na mag-angkas dito, ay pwede pang iangat yan kapag wala kang angkas para gawing sandalan at kapakipakinabang pa kasi pwede mo namang lagyan ng mga bagahe yung metal parts niya na yan sa likuran. May built-in na rin siya na grills dito sa unahan. Box type nga pala yung kanyang unahan at syempre from the name itself, Square X 125, di ba? Kaya medyo ang makikita mo talaga sa motor na to ay more on box type. Meron din siyang foldable na coffee table dito sa gawing kanan kapag inangat natin ito. Meron din siyang grills dito sa may gitna na pwede rin nating lagyan ng mga dalahin or ng kung ano-anong pwede nating pinamili sa palengke na okay lang naman kung wala siyang gulay board. Kaya pwede siyang camping bike, adventure bike, or touring. Siyempre, pwede din naman siyang pang city. Kaya siguro sa China mabenta ang motor na to kasi more on agricultural ang hanap buhay ng mga tao doon. Bukod sa Asian height friendly ito, kasi mababa ang motor na to, pwede din siya sa mga beginner dahil madali lang siyang dalhin dahil nga scooter lang din naman ang motor na to. Pero sa tingin nyo, kung dadalhin siya dito sa Pilipinas, bebenta kaya siya? Pero bago yan, silipin muna natin yung kanyang specs at features at sa huling part ng video na to ay sasabihin natin kung magkano ang SRP nito if in case na dalhin siya dito sa Pilipinas. Ang makina nito ay may 124cc, single cylinder, 4-stroke, air-cooled engine with ESP kaya goods na goods ang performance nito na hindi magasto sa gas at PGM-FI pa. Nakaya ka ring bigyan ng maximum power na 6.95 kW at 7,750 RPM. At torque naman na 10 Nm at 5,750 RPM. 50mm by 63.2 mm ang kanyang bore and stroke at 10.0:1 naman ang kanyang compression ratio. Electric ang starting system ng scooter na to. Ang aesthetic ng headlight nyo more on square shape talaga at may mga rectangle shape din naman. May DRL siya dito, 4 yan at sa pinaka-center niya yung kanyang headlight. Ang signal light niya ay nasa bandang taas. Sa likod naman ay kakaiba din yung kanyang tail light na binubuo ng 4 na rectangle shape din. At nakahiwalay din yung kanyang signal light. At syempre naka-LED na lahat yan. From headlight, tail light at yung kanyang mga signal light na hindi nakakasilaw sa umaga at syempre maliwanag sa gabi. Meron din pala siyang visor dito sa unahan na tumatakip dito sa kanyang LCD panel once na tirik yung araw hindi tayo masisilaw. At ang sukat ng kanyang panel ay 5 inches. Simple lang pero naka-LCD na at malinaw nating makikita dyan yung mga pangunahing information na kailangan natin kagaya ng RPM indicator, odometer, fuel indicator, engine check, turn left and right signals, orasan at iba pa. At adjustable na rin pala yung kanyang handlebar kaya easy lang nating i-adjust yan. Let's say medyo malapit sa'yo so pwede natin siyang ilayo ng konti depende sa gusto nyo or depende sa kung saan kayo komportable. Upright position din pala tayo dito mga boss kasi nasa bandang unahan yung apakan ng rider. Makapit at pwede sa kahit anong kondisyon ng kalsada ang kanyang mga gulong kasi naka-turtle back pattern po ang gulong niya. Ready for adventure talaga siya. Keyless na rin pala kaya easy to access or convenient sa part ng owner. Madali siyang i-on and i-off. Meron pa rin siyang side stand engine cut-off for safety features na rin. Once na nakababa yung ating side stand ay hindi aandar yung motor na to. Iwas disgrasya kumbaga. Equipped na rin siya ng hazard light. Makapagbibigay tayo ng warning sa ibang mga motorista or sa mga sasakyan na nakapaligid sa atin once na hihinto man tayo or kung kinakailangan. Equipped na rin siya ng ACG
ECG, kaya smooth, tahimik at walang vibration lalo na kapag pinastart natin ang motor na to. Mas makatitipid pa lalo tayo dito sa gas sa tulong ng idling stop system, kaya kung nasa 3 to 5 seconds man tayong nakahinto sa stoplight or let's say sobrang traffic, ay kusa nang titigil ang engine to save fuel at pihitin lang natin yung silindador para umandar na ang motor na to. Dahil nga conveniente yung motor na to, ay located po sa unahan yung kanyang fuel cap, kaya easy to access. Once na magpagas tayo, hindi na tayo kailangan pang bumaba pa. One touch lang dito sa kanyang button at magbubukas na yung kanyang fuel cap na may tank capacity na 5.7 liters at meron namang consumption na around 50 to 55 kilometers per liter po. Sobrang tipid yan, basta Honda talaga, sobrang tipid. At equipped na din siya ng USB Type A and Type C na charging port, kaya pwede tayong mag-charge dito ng ating mga mobile phone or camera anytime kapag ka-lowbat na tayo. Sa kanyang mga gulong, may sukat na 90 by 90 by 12 sa unahan at sa likuran naman ay medyo malapad na rin. May sukat na 100 by 90 by 10. Naka-telescopic fork sa unahan with rubber boots na, kaya protektado yung ating suspension dito sa unahan at adjustable freeload naman yung suspension niya dito sa may likuran. Naka-disc brake siya sa unahan at sa likod with ABS, dual channel ABS po siya, kaya hindi basta-basta maglalak yung ating mga preno once na huminto tayo bigla, lalong-lalo na kapag galing tayo sa high speed. Hindi maglalak yung ating mga preno na pwedeng magresulta sa pagka-aksidente. Dahil nga dual channel ABS yan, safe na safe po tayo sa mga ganyang senaryo. At sa tingin ko, isa siya sa mga kauna-unahang 125cc na naka-dual channel ABS. 1,781mm naman yung kanyang total length, 778mm naman yung kanyang total width, at 1,107 naman yung kanyang height. Kaya hindi alangan to sa build ng isang Pinoy. Sakto lang, medyo may kababaan pa nga siya kung tutuusin eh. 1,246mm naman yung kanyang wheelbase at yung kanyang ground clearance na napakataas na may sukat na 160mm. Kaya safe na safe ito kahit sa anong kondisyon na kalsada, let's say sobrang lubak or matataas na humps, ay hindi basta-basta sasayad yung ilalim ng ating mga motor. 740mm lang din yung kanyang seat height. Asian height friendly talaga siya. Pasok sa mga beginner, lady rider, hindi mahihirapan. Kapag nag-aaral ka pa lang ng motor, recommended siya lalo na sa mga beginner. Madali nating maniniobra, madali nating maitutukod yung ating mga paa sa ibaba. At sa SRP ng motor na to sa China ay 12,680 yuan at kung i-convert natin yan dito sa Pilipinas ay pumapalo siya ng 114,238. Straight conversion po yan mga boss. Kaya sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang 114,000 na presyo base sa specs at features na meron siya? Paki-comment nyo nga sa ibaba. At sa inyong palagay, dadalhin ba siya dito sa Pilipinas kagaya ng ibang motor na nauna nang nagkaroon muna sa ibang bansa at makalipas ang ilang taon ay binigyan din tayo dito sa Pilipinas kagaya ng Lexi? Paki-comment nyo nga sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video ay baka pwede namang paki-like, paki-subscribe na rin kung gusto mo pang ma-update sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.